Ang hina na kukote. Niya sa salungga Oh? at saka kayo mag-file. Natawa kahit na lang tumatawa siya. kayo, kahit at Natawa na. Sinong hindi matatawa sa iyo, Noli de Castro? Bugok ka eh. Bugok, mga kababayan, Attorney ano? kayo. Kami, pangkaraniwang tao. Ang Oh. Tapos nakikipag-argue ka sa lawyer na may alam. alam namin, no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang Andyan na kanyang naman tayo. Paikot-ikot na lang, mga kababayan. Hindi masink in sa utak niya, ha? sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Dinamay na naman ang religion. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Ikaw lang yan ang po view ko. Pero mali po yan na... Hindi ako mali. Hindi ako mali. Meron po. Castro. No, dati kong tauhan yan. Noli de Castro. Mababaw ang IQ niyan. Kasi 10 taong ko kasama yan eh. At saka pangalawa, nagtatrabaho yan sa network ni Tambaluslos. Natural, hindi ka bibigyan ng ano yan. May agenda na yan eh. Tama. Former Vice President nagkalat ng kabubuan. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, mag-react tayo dito kay Noli de Castro. Ano ba to siya? Umaalingasaw ang kabubuhan itong former Vice President na si Noli de Castro mga guys dito sa interview. Dito kay Atty. Torion. Hindi niya maintindihan or hindi niya lang talaga iintindihin. Di ba? Kasi obvious naman eh. Parang number 1 yata na attack dog ito ni Tambaluslos. Siyempre naman kasi, si Tambaluslos na lang naman ang amo niya. Alright, dito mga guys, makikita natin ang argumento is about whether or not na ang kliyente, andyan or wala, pwede bang i-defend ang sarili niya. Siyempre, pwede po niyang i-defend ang sarili niya, lalo na wala pa pong probable cause. Yan ang pinupunto ni Atty. Torion na that is completely legal. Etong si Noli de Castro, napakababaw ang utak. Ewan ko ba kung bakit naging Vice President pa ito. Kaya no wonder talagang walang nangyari ng panahon niya, no? Nako, Kanoli. Mukhang hanggang dyan ka lang siguro sa kwentuhan ng mga kababalagan. Ordinaryong Pilipino, pero naiintindihan namin yung explanation ni Atty. Torion. Pero ikaw, bakit hindi pumapasok sa kukote mo? Alright mga guys, unang video ipapakita ko. Jason sa yung explanation niya kung ano talaga ang estado sa utak nitong si Noli de Castro. Para natin maintindihan kung bakit hindi talaga niya magets. Alright, pasok Jason sa. Yes. The bias of Channel 5, for example, of ABC5 or TV5 or GMA or kapareho kanina. Alam mo, ini-interview si attorney kanina ni Manuel de Castro, no? Dati kong tauhan yan. Noli de Castro. Unang-una, sabi ko nga, i-message ko nga sana si attorney kanina, huwag mo nang patulan yan, unang-una, walang English yan. Pangalawa, mababaw ang IQ niyan. Kasi 10 taong ko kasama yan eh. At saka pangalawa, nagtatrabaho yan sa network ni Tambaluslos. Natural, hindi ka bibigyan ng ano yan, may agenda na yan eh. Tama. Oo. Kaya, kaso lang, hindi siguro na lumusot yung aking text kay Kasi, isipin mo, nagmamarunong siya, wala namang alam sa batas. Yes. Oh. Exactly. Kasi, Yan ang mahirap sa ating mga newsman. Masyado tayong entitled, akala mo, porque nandyan tayo, meron tayong mikropono, meron tayong recorder, meron tayong laptop. Sir Jay. Akala mo, sakit na ng mga newsman yan eh. They think they are God's gift to humanity. We're not. We're not. Oh. Sir Jake, kung para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, baka hindi na napanood yung episode na in-interview nga itong si Attorney Israelito Torion ni Mr. Noli de Castro. Abay, iginigiit ni Mr. Noli de Castro na dapat sumuko si Pastor Kibuloy. Ang sabi ng abogado, alam sa batas. Hindi niya naintindihan kasi yung legal remedy. Because this guy, anong tawag nito? Busy ito sa pakikipagkaibigan doon sa may-ari ng developer na nasangkot dyan sa mga corruption sa gobyerno eh. Ayun, ano ba yan, Noli? Meron pang mga anomalya pinapasabog tong si Jason sa. Lako, Noli. Dahan-dahan ka lang, Choy. Baka hindi ka magtagal, ikaw na naman ang may investigate. Kung sila sabi ni Jason. Sorry Noli babanggitin ko ito kasi hindi tama yung ginagawa mo eh. Yes. 10 years tayo magkasama dyan sa ABS-CBN.
when it comes to deeper stories, especially legal, you know nothing. Oh. Parang ano lang, Ayaw kita ipahiya. Pero isipin mo, sinasabi na sa iyo ng abogado, ito po ay part ng sistema ng juridikatura. May legal processes. We are availing, my client is availing of this legal remedy. Ayaw mo makinig. Yes. Ba't ka ba nag-interview? Gago. Oh. Sir Jay, yung Tanga. Oh. it's possible din kasi Sir Jay na hindi naman talaga sila after dun sa kung ano talagang sagot. Wala ni talaga. Atty. Torion. Actually, gusto lang nilang makausap si Torion para maging legitimate yung kanilang komentary. pahiyain din. Ipahiya. yun Pero na. nabaliktad Ang problema, hindi mo pwedeng ipahiya, Sus Maria Josep. Scholar ng bayan yan. Dean of the College of Law, may doctorate degree sa law. Sus Maria Josep. Pinahiya na nga yung mga abogado sa Senate, tapos magmamaang mga kapang magaling, pulpul ka naman numero 1. Oh. Ayan, klaro-klaro, di ba? Kasi kasama niyan, boss yata yan dati ni Noni Di Castro, ito si Jason sa ABS-CBN. Oo, yung Abayas Network. At dito naman tayo kay PBO. Itong argumento na ni Noli Di Castro at saka itong si Atty. Torion. Makikita natin dito, talagang napangiti na lang si Torion. Ano ba to? Hindi maintindihan. Alright, PBO, pasok. Kantsawan mo na ito si Kababalaghan Noli. Gabi ng lagim. Oh, tingnan niyo oh. Parang nasa parang jablo mga kababayan. Oh. Talagang siya ay son of God. Bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili Oo. at humingi siya ng blessings mula sa God Dinamay ang Diyos mga kababayan. Walang galang. na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang Huwag mong idamay ang Diyos dito, Noli Di Castro. kaso. Di ba, Tony? Son of God ho siya? Respeto na Wala sa ba kayo son of God religion. siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Bastos na si Noli Di Castro, Oo. no? Bakit pong ginagalang ang faith po ng ibang tao? No, Hindi see? po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po Oh, utak talampakan kasi. Si Noli ang Di Castro. kanila. Hindi ho Tama level yung yun. Noli. Tinatanong ko kayo. Ginagalang ko po yan. Siya ay Sir son of Noli, God. sana po Kung siya ay maintindihan son mo, of God, Tony, Tony. Oh, bastos na nanigaw. po ng, let us say, rape din. Kung makasuhan ka ng rape, Noli Di Padismiss Castro. mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Within the rule of law. Yan ang dapat nating intindihin mga kababayan ha. Kung ikaw inakusahan at naniniwala ka talaga na hindi ka guilty, tapos pwede ka pang mag-plead through your lawyers at hanggat walang pinal na desisyon doon sa pleading mo mga kababayan, wala pong additional na kaso kung magtatago ka. Kagaya ni na Lacson, Hunasan at marami pang iba. Hindi. You can Kung have talagang that siya choice. po, If marami you siyang can mga affordable taga-subayba, choice, marami you siyang can have the choice. tumutulong sa kanya. So, patunay Pinipilit ng mga kababayan, walang alam sa batas na si Kabayong niya Noli. wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon para Naniniwala siya kay Tory mga kababayan na andon sa lupa. May heartbeat sa bunker. daga siyang lalabas at siya Oo. naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, Pati Muslim, in-stress niya. he will certainly, he already said that he will do that. But Kailan? he requested lang. Kailan? Mahina naman itong kaso, sir Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And Binuhay. it is within his right to really question the finding of probable cause. Yan mga kababayan. Etong pinapatagal nila ha. Bakit hindi inaksyonan ni Remulla itong appeal nila to question the probable cause? Dahil pwede po siyang madismiss niyan Ang kaso, lahat ng kaso mga kababayan. Hindi inaksyonan ni Boying. Yan ang hindi naiintindihan ni Noli Di Castro. Gawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman ho. Hindi niya pwedeng Attorney, gawain. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, Tony. Talo na si Noli Di Castro pag ganyang mga argumento mga kababayan, nagagalit. Tony, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question Slow learner. sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin,
Hindi makikialam ang Pangulo dyan. Hindi nakikialam, tapos bakit may statement siya na wala namang ni isang baril eh. Oh, okay lang yun. Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala Oh, explain na naman ang abogado, mga kababayan, ha? na wala Explain siyang na naman kasalanan? dito. Hindi naiintindihan. Paulit-ulit na yan, mga kababayan. Hindi naiintindihan ng maliit na utak ni Noli de Paano Castro. po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Oh, see? Yan po, mga kababayan, ang problema. Mayroon po silang apila eh. Ongoing ang appeal. Bakit hindi hikayatin nitong si Noli de Castro, mga kababayan, na aksyonan ng DOJ ang appeal nitong sina Kibuloy? Pinapatagal nila, mga kababayan. Hindi inaksyonan. Mahina po yung kaso eh. Pwede po yung mga kababayan talaga ma-dismiss. Yan po ang hindi naiintindihan nitong si Noli de Castro. Yan po, part yun ng choice niya. Tulyao versus Miranda po yan. Oo. Oh. Binigyan pa ng example na jurisprudence, mga kababayan, na ruling ng Korte Suprema. Hindi pa rin naiintindihan. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Sir. Correct. Rule of law. Oh, correct pa, para hindi pala naiintindihan. Ayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente. Oh, ala na. Diyan na naman, kababayan, yung mga talo sa argumento. Duwag, bobo, pangit. Yan na lang ang kanilang mga, mga kababayan, ad hominem. Ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala. Paulit-ulit na naman. Noli de Castro, sabihan mo si Boying Remulla, aksyonan ang kanilang motion. Oh. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay. Oh. Naintindihan mo? Malamang hindi. Rule of law. Saka, garanting lang. Patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Hindi naiintindihan talaga, no? Na ongoing ang appeal. Pakita siya, harapin niya. Kahit pa hindi ka mag-surrender, mga kababayan, kapag wala pang pinal na desisyon sa appeal hanggang sa Korte Suprema, wala yung dagdag na kaso sa'yo. Ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay It's not up to you. Hindi dapat sa'yo, Noli de Castro, ipapatunay sa korte. Dapat talaga. Korte ka ba? Kabayong Noli? sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad na yung mga kaso niya ay hindi Gabi totoo. ng lagim. Patunayan niya. Hindi Gabi ho ng pwedeng lagim. siya ay nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Hindi ka talaga maniniwala. In the first place, hindi mo naiintindihan, Noli de Castro. Sir, yun nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. Diretsuhin mo na, Torion, na ignorante. The accused Yes, also yes. has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po. Andyan yan sa batas. Ang kaso, Ang akusado. patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, Hindi na... Awa, si Torion, mga kababayan, Ang hina na kukote. niya sa salungga, at saka kayo mag-file. Natawa kahit na lang tumatawa siya. kayo, kahit at Natawa na. kayo, kami pangkaraniwang tao, ang Tapos nakikipag-argue ka sa lawyer na may alam. alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang Andyan kanyang na naman tayo. Paikot-ikot na lang, mga kababayan. Hindi masink in sa utak niya, ha? sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Dinamay na naman ang religion. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Yan lang yan ang po view yan. ko.
pero mali po yan na Hindi ho ako mali. Hindi ako Hindi mali. ako mali, hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, Mahirap po makipag-argue sa estupido. at kami maniniwala, Hindi lang, ikaw lang, Noli. Alam namin, naiintindihan namin si attorney. pag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan. Attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao. Ad hominem na mga kababayan, below the belt lang tirada. Sinabihan na ano, yan talaga ang ugali ng mga attorney. Pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy. Pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Yan mga kababayan, kapag talo ka na sa argumento, ad hominem. Pinagtatanggulo nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Nanigaw na. Galit na. Hindi ko sinasabing si talo. Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Naging vice presidente mga kababayan, no, si Noli de Castro. Kaya pala walang nangyari nung naging vice presidente siya. Surrender. Wala din nagawa. Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kasi kayo pa hindi marinig. galit. Okay, attorney, hindi tayo matatapos Hindi matatapos dahil bulok ka eh. dahil ho, pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Hindi Ayan, di ba? Oh, bakit mahirap ba intindihin yun, Noli? Ha? Sinasabi pang tama ka. Yan ang mahirap sa mga medyo mababa talagang IQ mga guys. Kasi pag medyo dihado na sa argumento, naghahanap na ng away, magbabato na kung ano-anong mga words na mga pinagbabato. Ha? Out of topic, sinasabihan, duwag, yung mga ganyan. Hanggang dyan na talaga yung utak nila eh. Kaya nga, Noli, no? Ikaw ang aso ka ni Tamba na klaro naman eh. Ha? Ang bias ng utak mo talaga. No wonder po na wala pong nangyari sa panahon po ninyo. Siguro ikumpara natin ang utak mo kay BP Sara. Ang layo siguro, no? Parang survey ni Romualdez na 0. Ayan, Noli, mag-aral ka muna ng patungkol sa batas. Kami nga naintindihan namin, ikaw hindi. Nakakahiya naman, di ba? Former president, ganito makipagdebate. Ha? Tapos, nakaka-insulto ka pa sa reliyon eh. No? Hindi kami dumidepensa kay Kibuloy. Pero nirespeto po namin yung relihiyon niya. Pero ikaw, wala kang respeto. Dahil lang ba sa amo mong si Tambi? Ha? Yan ba yun? Ha? Dahil lang ba sa pera? O ano ba talagang galit mo? Ha? Bakit nagalit ka kay Kibuloy? Siguro number 1 na inggit ka, no? Yan ang mahirap natin dyan. Kaya tayo, patuloy natin babantayan ng mga tambaluslos. Dami sa paligid ng mga tambaluslos. Akala nila walang pumupuna sila. Akala nila, mga tanga ang Pilipino. No? Alam na this, yung mga galaw po ninyo. Kaya, better luck next time. Alright mga guys, thank you for watching.